buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Malinaw sa akin ang lahat! Wala akong halaga sa inyo. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Pero sana, maintindihan nyo rin at pumasok sa mga utak nyo ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Kung anong hirap na pinagdaanan ko, kung gaano kadumi ang hinayaan kong kumapit sa pagkatao ko, na maging ang mabahong burak ay kinain ko! Paano na kung ang mga taong iyong inaasahan na sasalo sa iyong kahinaan at pagbagsak ay siya pang unang kukwestiyon at huhusga sa iyong pinagdaraanan? Mga kaibigan, narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Maging ang mabahong burak ay kinain ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema kung hayop ka! Dahil niloko mo ko! Ano bang sinasabi mo, Eduardo? Wala akong ibang lalaki, hindi kita niloko. Oo! Wala kang ibang lalaki, pero niloko mo ko! Hindi kita maintindihan. Halika Ano rito! ba? Huwag mo akong kalat ka rin. Bakit ba? Lumayas ka! Umalis ka na rito sa pamamahay ko! Walang iya ka! Ano bang kasalanan ko? Manluloko ka! Dahil sa iyo pati buhay ko masisira! Walang iya ka dahil sa kagagawa mo! Teka, hindi kita maintindihan. Huwag kang magtanga-tangahan! Lumayas ka na rito! Dahil hindi na kita kailangan! Layas! Si Ate Raquel ba yung kausap mo kanina, Kuya? Oo, Sofia. Kumusta naman siya sa Maynila? Hindi siya okay. Ha? May problema si ate? Umiiyak nga kaninang kausap ko eh. Bakit kaya? Uuwi na raw siya rito sa probinsya. Teka, maghihiwalay na ba sila ng kinakasama niya? Ewan ko. Basta ang sabi niya, hindi niya na kaya. Mukhang meron nga silang mabigat na problema. Kaya nga ang sabi ko, kung talagang hindi na maayos ang problema nila, tama lang na umuwi na siya. Pero, kawawa naman si ate, Kuya. Ganun talaga. May pagkakataong hindi nagiging maganda ang takbo ng kapalaran. Sa bagay, mainam na rin yung umuwi na lang siya. Total, matagal na panahon na rin natin siyang hindi nakasama dahil nagtrabaho siya sa Maynila. Tama, Sofia. At malaki ang utang na loob natin kay ate. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Ate, hindi ka man lang tumawag. Para sana nasundo ka namin kahit sa bayan. Hindi na. Maabala lang kayo. Ang ate talaga. Ayos lang maabala kami. At saka kaya ko naman. Heto nga, oh. Maayos ako nakarating dito sa bahay natin. Ang dami mong dalang bag, ate. Oo. Inuwi ko na yung mga gamit ko. Pero ate, buo na bang desisyon mo? Oo, Melvin. Wala na rin akong babalikan sa Maynila. Ayaw na sa akin ni Eduardo. Ate, hayaan mo na siya. Hindi kawalan sa buhay mo ang lalaking tulad niya. Nabalitaan kong umuwi kang araw, Raquel. Kaya pumasyal ako rito sa inyo.
Ilang araw na ho ang nakalilipas mula nang dumating ako. Naku, Chang, pasensya na kayo ha. Wala akong dalang pasalubong para sa inyo. Biglaan kasi yung pag-uwi ko. Ano ka ba? Hindi yung pasalubong ang dahilan ng pagbisita ko, kundi gusto kitang kumustahin. Okay lang po ako. Ang totoo nga, malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Raquel. Dahil magkasakit ang tiyemong mo, hindi ka nagdalawang isip na magpadala ng tulong. Yun nga lang, wala pa rin nangyari. Namatay pa rin siya. Ganun po talaga ang buhay. May mga pangyayari na di natin kayang kontrolin. Ay, tama ka. Kaya na lang nang nangyari sa inyo. Maagang nawala ang mga magulang mo. Pero naging matatag ka. Nagawa mong itaguyod ang mga kapatid mo. Dahil yun po yung pinangako ko sa akin mga magulang na hindi ko sila pababayaan. Hindi ka naman nabigo. Dahil nagawa mo na mahusay ang pangako mo sa pumanaw mong mga magulang. Ate Raquel, bakit hindi ka pa natutulog? Di pa ako naantok. Ayos ka lang ba? Bakit mo naman naitanong yan? Mukha ba ako nga hindi okay? Ate, matagal man tayong hindi nagkasama. Pero alam ko, mabigat ang pinagdaraanan mo. Melvin, wag mo kong alalahanin. Kaya ko to. Ate, hindi sa nakikialam ako ha. Pero, bakit ayaw mo na bumalik sa Maynila? Ano bang pinagawayan niyo ni Kuya Eduardo? Please, wag na natin siya pag-usapan. Pero, Please. Kaya nga ako umuwi dito para makalimutan lahat. Gusto kong dito magsimula ng panibagong buhay sa probinsya. Kahit na alam kong imposible yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Umalis si ate? oo Sofia. Kaya lang hindi niya sinabi kung saan pupunta. Kuya, wala ka bang napapansin sa kanya? Meron. Madalas nag-iisip siya. Parang tulala. Oo nga eh. Pati ang kalusugan niya parang napapabayaan. Sophia, may mabigat na pinagdaraanan si ate. Kaya lang, ayaw naman niyang sabihin sa atin. Hello? Tao po. Pwede po bang magpa-manicure at pedicure? Raquel! Bruha! Kakainis ka! Bakit naman? Ngayon lang tayo uli nagkita after many years. Naiinis ka sa akin. Kasi naman, ngayon ka lang bumisita dito sa parlor ko. Siyempre, ayokong makaistorbo sa friend kong malapit ng maging rich. Rich ka dyan. Ang dala nga ng customer eh. O ano, kumusta ka na? Ayos lang. Anong drama mo sa buhay? Buti naman naisipan mo magbakasyon, ha? Hindi lang bakasyon ang pag-uwi ko. For good na ito. Dito na ako magpapakabulok. Talaga? Anong nangyari? I'm sure marami kang baong chika sa akin. Oo. Hayaan mo. Iisa-isahin kong ikukwento sa'yo. Ano yan, Jericho? Roses, para sa'yo. Bakit? Raquel, alam mong matagal na ako may gusto sa'yo. Jericho, may asawa ka na. Wala na ngayon.
Namatay sa aksidente si Albi. May 3 taon na nakalilipas. Matagal ka na kasing hindi umuwi. Sorry. Okay lang. Hindi kaila sa'yo na kaya si Alving napangasawa ko dahil iniwan mo ko. Nakipag-iwalay ka sa akin para magtrabaho sa Maynila. Alam mo ang dahilan ko. Oo. Para sa mga kapatid mo. Ngayong nagawa mo na yon at malaya na uli ako, siguro naman pwede na. Jericho. Anong problema? Sabi ni Melvin, hiwalay ka na sa kinakasama mo. Kaya pwedeng dugtungan ang pagmamahalan natin. Ay, kailangan ko ng iba damit na lalabhan para madaling matanggal ang mga nakakapit naman dyan. Teka, alin kaya sa mga gamit na ito ni ate ang marurumi na para maisama ko na? Hindi pa niya nalilinis tong silid niya. Ang daming nakakalat. Ay, teka, liligpitin ko na nga rin para pagdating niya galing sa palengke, maayos na tong kwarto niya. Teka, ano bang laman ng bag nito? May plastic bag sa loob ng bag? Anong mga ito? Bakit meron si Ate Raquel ng mga ito? Ang dami! Para saan ang mga ito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Albi, katulad ka rin ba nila? Mawawalan na rin ba ako ng kaibigan? Hindi. Raquel, friends pa rin tayo. Talaga? Kahit na alam mong kondisyon ko. Oo naman. Walang dapat magbago sa pagiging magkaibigan natin. Salamat. Maraming salamat. Oo. Tama na yung pag-iyak mo. At baka mamaya bumaha pa ng luha dito sa loob ng parlor ko, no? Thank you talaga, Albi. Akala ko wala na ako makakaramay. Akala ko nag-iisa na lang ako. Bakit ganyan ang sinasabi mo? May mga kapatid ka naman Huwag mo sabihin nandidiri sila sa'yo. Halika na, kuya. Kumain na tayo. Sandali. Si Ate Raquel, tatawagin ko lang sa kwarto niya. Hindi na. Ha? Mamaya na lang siya kumain. Pagkatapos natin. Pero, Kuya, maupo ka na. At nang makakain na tayo. hindi ba dapat sabay-sabay tayo? Dati yun. Hindi na ngayon. Uy, kakain na pala tayo. Tamang-tama, nagugutom na ako. Ate, kami lang ni Kuya Melvin ang kakain. Mauuna na kami. Mamaya ka na lang. Ha? Ate, mas mabuti na yung nag-iingat. Kaya pasensya ka na. Mamaya ka na lang pagkatapos namin. At saka yung gagamitin mo sa pagkain, nakabukod na dun sa kusina. Minarkahan ko na yon. Inilagay ko sa isang lalagyan. Yun lagi ang gagamitin mo, mula plato, kutsara, tinidor, at maging yung baso. Ano? Pero Sophia, Kuya, hindi naman... mahirap na. Maigi na yung ganun. Kesa naman pati tayo madamay sa kamalasang nangyari sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Ano ba nangyayari sa Raquel? Mula nang dumating ako dito sa inyo, wala kang kibo. Chang, bakit sila ganun? Abay, sino? Hindi pa nila ako kayang intindihin. Bakit ba? Sino ba tinutukoy mo? May problema ka ba sa mga kapatid mo? Akala ko, kaya nila akong unawain. Raquel, baka hindi lamang kayo nagkakaintindihan. Hindi ko ginusto ito. Ano ba yun, ha? Sila pa ba? Sila pa ba ang unang huhusga? At mandidiri sa akin? May sinabi po ba sa inyo si Ate Raquel? Naguguluhan ako sa kanya. Kaya nga ikaw ang tinatanong ko, Sofia. Hindi rin niya kasi kayang sabihin sa inyo, Chang. Ano ba ang problema niyo sa inyong ate? Bakit ba parang masama loob niya sa inyo? Saka nyo na lang po malalaman. Bakit saka na lang? Sofia, ayoko na hindi kayo okay ng ate mo. Abay, nakakaawa siya. Chang, hindi nyo kami masisisi. Ano ba ikinasasama niyo ng loob sa kanya? Sofia, hindi niyo dapat sinasaktan ang damdamin ng ate Raquel niyo. Abay, baka nakakalimutan niyo ng Kuya Melvin niyo ang lahat? Kung ano ang ginawa ng ate Raquel niyo para sa inyo. Ayun si Roda. Tamang-tama ang dating ko. Palabas pa lang siya ng opisina nila. Roda! Melvin? Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Okay lang ako. Kaya kong umuwing mag-isa. Roda, may problema ba tayo? Wala naman. Iniiwasan mo kasi ako. Hindi ka nagre-reply sa mga text at message ko sa'yo. Hindi mo rin nga ako sinipot nung usapan natin na lalabas tayo. Hindi ba sabi ko nga sa'yo, may importante akong ginawa? Ano bang nangyayari sa'yo? Melvin, tama na ito. Tama na ang alin? Itong relasyon natin. Sandali nga. Bakit ba? Bakit bigla-bigla yata nagbago ang isip mo? Kasi ang hirap eh. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak ko? Bakit? Tungkol saan? Sa ate mo. Hindi ba may mga gamot kayo pinacheck sa akin? Malinaw, may sakit siya. At kung anong sakit meron ang ate Raquel mo. Dahil doon, iiwan mo ako? Lalayuan mo ako? Hindi naman basta nakakahawa ang sakit niya. Roda, nurse ka diba? At alam mo yan. Ayoko lang may sabihin ng mga kaibigan at kamag-anak ko. Kung magpapatuloy ang ating relasyon, tiyak namang mahahayag din ang tungkol sa sakit ang ate mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uy! May gwapo akong customer. Albi, Ano may paglilingkod ko po, Sir Jericho? gusto kitang makausap. Kala ko pa naman customer kita. Yun pala, gusto mo lang ako makachika. Tungkol sa bayan? Kay Raquel. Kay Bessie? Bakit? Ano ba ang drama mo? Gusto ko sanang tulungan mo ko eh. Para kasing baliwala sa kanya yung panliligaw ko. Seryoso naman ako sa kanya. Jericho, sa bagay na yan, baka wala akong magawa. Kasi usapang puso yan eh. Siyempre, si Raquel lang nakakaalam ng dapat niyang gawin. Please naman oh. Kasi kahit matagal kaming nagkahiwalay at nagkaroon ng kanya-kanyang karelasyon, mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin. Ngayong wala na kaming pananagutan,
Gusto kong magkaroon pa sana ng second chance ang pagmamahal na namin. Diyos ko naman, kinikilig naman ako. Albi, Titilang ko kung ano magagawa ko. Pero hindi ako nagpa-promise sa iyo, ha? Wala na kayo ni Roda? Oo, Sofia. Nakipag-break na siya sa akin. Bakit kuya? Ano bang kasalanan mo? Wala akong kasalanan sa kanya. Wala kang iba? Hindi mo siya niloloko? Sofia, hindi ko siya kayang lokohin. Bakit siya nakipaghiwalay? Dahil kay Ate Raquel. Ano? Oo, yun ang dahilan niya. Ang sakit ni ate. Ang pagiging HIV positive niya. Pati tayo, nadadamay sa problemang dala niya. Kapag nalaman pa ito ng ibang tao ang tungkol sa kalagayan niya, pati tayo huhusgahan nila. Anong sabi niyo, Melvin? Sofia? Mas makabubuti kung aalis ako rito? Ate Raquel, para din ito sa'yo. Ate, hahanap kami ni Sofia ng center para sa mga katulad mo. Doon maaalagaan ka. Hindi pa naman ako alagain na. Oo, may sakit ako. Pero kaya ko pa ang sarili ko. Malakas pa ako. At may mga gamot akong iniinom para kahit papano mapabagal ang paglala ng kondisyon ko. At hindi agad magkaroon ng komplikasyon. Pero ate, mas mabuti na yung nag-iingat kami ni kuya. Sofia, nakapag-aral ka. Alam mo kung anong klaseng sakit ko. Hindi ito virus na kapag natalsikan kita ng laway o kaya nahawakan mo ko, maaari kay mahawa. Ate, nakakahawa pa rin yan. Napakakitid ng utak nyo. Ganyan ba kayo mag-isip? Gusto lang namin protektahan ang sarili namin. At saka hindi may tatagong tungkol sa kalagayan mo, ate. Malalaman din yan ng mga taga rito. At kapag nangyari yun, hindi kami handang makarinig ng masasakit na salita galing sa ibang tao. Yun lang? Yun lang ba ang dahilan nyo? Para ipagtabuyan ako? Hindi ka namin pinagtatabuyan, ate. Ganon din yun. Ayaw nyo akong kasama rito sa bahay dahil ngayon pa lang nandidiri na kayo sa akin. O di ba? Inihiwalay nyo yung mga gamit ko at sa gamit nyo. Ate Raquel, sana naman maintindihan mo rin kami ni kuya. At ako, naiintindihan nyo ba? Nararamdaman nyo ba kung gaano kasakit ang ginagawa nyo sa akin? Ginagawa nyo akong ibang tao. Ate, hindi ganun ang ibig namin mangyari. Nagkakamali ka. Tama na! Malinaw sa akin ang lahat. Wala akong halaga sa inyo. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Pero sana, maintindihan nyo rin at pumasok sa mga utak nyo ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Kung anong hirap na pinagdaanan ko, kung gaano kadumi ang hinayaan ko kumapit sa pagkatao ko. Na maging ang mabahang bulak ay kinain ko. Ate, Lahat yun! Lahat yung kinaya ko dahil sa inyo. Para mabago ang kapalaran nyo. At hindi kayo matulad sa akin. Pero nagkamali ako. Baliwala pala sa inyo ang lahat ng yun! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala kayong pakialam sa lahat ng ginawa ko. Hindi nyo na iniisip ang lahat ng pinagdaanan ko. Sarili nyo lang ang mahalaga ngayon sa inyo. Sinusumbatan mo kami, ate? Hindi ako nanunumbat. Ang gusto ko lang, ipaalala sa inyo, baka nakakalimutan yung dalawa ang mga ginawa kong pagsasakripisyo para sa inyo. panunumbat pa rin yun, ate. Bahala kayo.
kung yun ang gusto niyong isipin. Bakit ate? Inutusan ka ba namin ni Sophia para pasanin kami? Ikaw ang may gusto niyan. Desisyon mo yan. Anong sinabi niyo? Hindi ba malinaw sa'yo? Hindi mo dapat isumbat sa amin lahat ng ginawa mo. Dahil ikaw may kagustuhan nun. Hindi namin hiningi. Hindi ka namin pinilit. Kaya wag mong ipamukha sa amin ang mga ginawa mo, ate. Ganyan na kayo magsalita ngayon? Ha? Ano ba kayo? Ikaw ang nagsimula. Isinumbat mo sa amin ang mga sinasabi mong pagsasakripisyo. Hindi niyo ako naiintindihan? Dahil hindi mo rin kayang intindihin ang sitwasyon namin. Dahil wala kayo sa katwiran! Ate, ayaw lang naman namin na maging topic ng usapan. Para na rin yung sa katahimikan natin pare-pareho. Kaya gusto niyo ako palayasin? Dahil may sakit ako? At pinandidirihan niyo? Tama ang dating mo, Raquel. Bakit? Katatapos ko lang maglaba. At saka nag-order na nga lang ako ng pagkain. Baka maya-maya lang. Deliver na yon. Wala na rin kasi akong oras na magluto pa eh. Raquel? Tsaka rin. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bigla ka umiyak. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano bang problema? Wala akong kasalanan sa kanila. Bakit nila ginagawa sa akin ito? Sino ba? Ang mga kapatid mo ba? Ibang tao ako para sa kanila. Wala silang utang na loob. Hindi kita maintindihan. Lahat na diyang ginawa ko. Buong buhay ko, inilaan ko para sa kanila. Para makita kong maging maayos ang kanilang buhay. Pero hindi nila yun nakita. At dahil sa pagkakamali ko, na sila rin naman ang dahilan. Paniwala na ako sa kanila. Bakit kailangan nila akong parusahan? Sobra nilang sinaktan ng kalooban ko. Kung ano man ang problema, pag-usapan niyo. Hindi sila marunong umintindi, Chang. Dahil makasarili sila! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Albi, nakausap mo na ba si Raquel? Jericho, sorry. Hindi pa eh. Kasi hindi pa rin siya pumapasyal dito sa parlor ko. Iniiwasan niya kasi ko eh. Kahit puntahan mo sa kanila. Oo, marami siyang dahilan. Ang totoo kasi, worried na rin nga ako sa kanya eh. Ha? Yung last time na nagpunta siya rito, wala siyang kibo. Yun nga rin ang napapansin ko eh. May mabigat siyang problema. Oh, Oh, bakit, Albi? May alam ka ba sa problema niya? ha? Sabihin mo naman sa kasi, akin. Gusto ko siyang tulungan. Pero wala ako sa posisyon para sabihin yun. Basta, pakisabi na lang kay Raquel, narito lang ako. At kahit anong tulong gagawin ko para sa kanya. Hindi ba sabi ko sa'yo, pabayaan mo na ako, Melvin? Rhoda, gusto kong mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Di ba? Tapos na tayo. Ganun lang kadali sa'yo yun. Nasabi ko na sa'yo ang dahilan, di ba? Ang ate Raquel ko. Oo. Rhoda, hindi ako ang may sakit. At saka hindi naman ako mahahawa. Ano bang ikinatatakot mo? Melvin, ayokong pati ako husgahan ng tao. Hindi ko rin kaya makarinig ng kahit ano.
Kaya mas mabuti, ilayo ko na lang ang sarili ko sa pamilya nyo. Yun ba talaga ang gusto ng mga kapatid mo? Oo, Albi. Ayaw nilang kasama ako sa bahay. Sobra naman yata yun. Doon na lang daw ako sa institution o kaya sa center na para sa mga katulad ko. Maaatim nila yun? Wala silang pakialam sa damdamin ko. Mahalaga lang sa kanila yung sarili nila. Takot silang mausgahan ng ibang tao dahil sa akin. Para silang hindi mo kadugo. Di ko nga alam kung bakit ganon sila sa akin. Wala naman ako masama na ginawa sa kanila. Papayag ka sa gusto nila. Ewan ko. Pero ayoko na rin ng gulo. Ay, naku. Huwag ka mag-alala. Kung ayaw ng mga kapatid mo nakasama ka, bukas ang bahay ko, Bes. Albi. Bakit? Ayaw mo? Hindi joke yun. Seryoso ako, no? Gusto mo samahan pa kita sa bahay niyo para kunin ang mga gamit mo. Oh, ano ka ba? Ba't ka umiyak? Bes naman eh. Pati ako naiyak yun eh. Albi. Di ko alam kasi kung paano kita pasasalamatan. Napakabait mo. Friends tayo, di ba? Kaya tama na yan. Ayoko nang iyakan. Basta, welcome ka rito sa bahay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Totoo nga palang umalis dito ang ating nyo at naroon siya kina Albi. Opo, Chang. Ano bang problema nyo sa kanila? Abay, nung nakarang araw, umiiyak siya sa akin. Ayaw naman niya sabihin kung bakit. Masama ang loob niya sa inyo. Ano ba ang problema niyo sa kanya, ha? Hindi niya po kasi kayang sabihin ang dahilan, Chang. Ano nga yun? O di kayo magsabi sa akin. May sakit po si Ate Raquel. Tapos, ganyan pa ginagawa niyo? Pinasasama niyo loob niya? Sa halip na damayan siya? Chang, hindi po pangkaraniwan ang sakit niya. HIV positive si Ate Raquel. Ano? Ngayon, Chang, kung kayo po ang nasa kalagayan namin, anong magiging damdamin niyo? Anong gagawin niyo? Ate niyo pa rin siya. At dapat hindi niyo siya tinatrato na iba. Pero, Chang... Alam ko ang lahat ng pinagdaanan ng ate mo. At kung ganyan man ang nangyayari sa kanya, may mabigat na dahilan yon. At hindi yung pansarili lang niya. Hindi makatwiran ng inaasal niyo sa inyong Ate Raquel. Abay, kung hindi sa kanya, wala kayo sa kinalalagyan niyo ngayon. Tsaka Ray, salamat naman po sa pagdalaw niyo sa akin. Oh, kumusta ka rito? Okay lang po. Mabuti na lang meron akong kaibigan na tulad ni Albi. Siya pa nagsabi na dito na lang ako sa kanya. Ay, ibang tao pa ang gumagawa ng ganyang bagay. Siya pa ang mas nakauunawa sa iyong sitwasyon. Ibang tao pa, kaya sa mismong kadugo mo. Ay, nako, Chan. Ibang takbo ng kanilang utak. Nasabi na nila sa akin ang dahilan kung ano ba ang sakit mo. Hindi kayo nandidiri sa akin? Bakit naman? Marami na ako nabasa at napakinggan tungkol sa sakit na yan. Alam kong hindi yan pangkaraniwan, pero wala ako nakikitang dahilan para iwasan ko.
nakalulungkot na ganyan ang nangyayari sa inyong magkakapatid. Kung gusto mo, edi sa bahay ka na lang. Nakahiya kasi kay Albi. Salamat po, Chang. Pero komportable na ho ako dito sa bahay ni Albi. At saka isa pa, siya ang may gusto na dumito ako. Tsaka mamaya, baka magka-problema din kayo ng mga anak nyo kung sa inyo ako titira. Raquel! Nasaan ba itong besi ko? May chichika pa naman ako sa kanya. Malamang naroon sa room niya. Nagmumukmuk na naman. Pupuntahan ko na lang. Beshi! May chika ako sa iyo. Ha? Raquel! Oh, Diyos ko! Raquel! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Raquel! Oh, Diyos ko! Ano yung ginagawa mo? Ba't ha? May hawak ang bote na insecticide! Albi, ayoko na. Ayoko na. Ba! Hindi ko na kaya. Nahihirapan ako. Huwag mo sabihin yan. Bes, huwag! Dahil kaya mo! Akin na nga yung bote ng insecticide na yan. Wala na akong lugar sa mundong ito. Mali ka! Huwag mong sabihin yan. Hindi totoong wala ka ng lugar sa mundong ito. Iniiwasan na ako ng mga kapatid ko. Pinandidirihan dahil sa sakit ko. Dahil makitid ang mga isip nila. Napakasakit nun sa akin. Sila na inaasahan kong makakasama ko at aalalay sa bagbagsak ko. Sila pa nang iwan at walang umapag sa akin. Pero hindi ibig sabihin, wala ka ng halaga, Bes. Natapos na lahat sa'yo. Maling isipin mo yun. Desperada na ako sa buhay ko. Gusto kong sisihin ang sarili ko. Ano? Dahil kasalanan ko kung bakit nagkaroon ako ng ganitong sakit. Pati ang naging kalipin ko. Halos isumpa ako dahil nahawaan ko siya. Hindi mo ginusto lahat ng nangyari sa'yo. Makaparusa to sa akin ng Diyos. Dahil naging masamang babae ako. Kinalakal ko ang aking sarili. Kung kanino-kaninong lalaki ako pumatol. Nagpakalubog ako sa putikan. At pati sa pinakamabahong mura. Bes, ginawa mo yun na hindi sarili mo ang iyong iniisip. Hindi ba? Dahil yun sa pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Gusto mong tuparin ang ipinangako mo sa inyong mga magulang. O, naging masama ka para yun sa kabutihan nila. Gusto ko yung pagsisihan, Albi. Dahil hindi nila yun pinahalagaan. Sana pala, inisip ko na lang noon ang sarili ko. Siguro hindi ako naging ganito. Hindi ko makukuha ang sumpang sakit na ito. Bes, naiintindihan kita kung bakit mo nasasabi yan. Pero alam kong kaya mo nagawa ang mga ganung bagay dahil sa pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Oo, mahal ko sila. Mahal na mahal. Kaya nga napakasakit sa akin na hindi mo nila nakitang pagmamahal kong yun. Hindi nila kayang ibalik kahit karampot na pagmamahal. Yun ang labis na nagpapahirap ng loob ko.
Huwag mong isipin na nag-iisa ka. May mga tao pa rin nagmamahal at handang umunawa at tumanggap sa iyo. Antsakarin mo. Alvin, Gaya mo, HIV positive din ako. Kaya alam ko ang pinagdaraanan mo. Ang sakit ng kalooban na nariyan sa dibdib mo. pero hindi ko nakikita sa iyo ang bigat. Masaya ka at walang galit. Dahil tinanggap ako ng pamilya ko. Inunawa nila ang sitwasyon ko. At hindi nila ako iniwan o pinandirihan, kundi pinalakas nila ang loob ko. At maging inspirasyon sa ibang tao. Sa tulad mo. Dahil ang pagiging HIV positive ay hindi pa katapusan ng mundo. Oo. May hangganan ng buhay natin. Dahil panghihinain at mawawala tayo dahil sa sakit natin. Pero habang kaya pa natin at may lakas pa tayo, patuloy na iikot ang mundo at sisikat ang araw para sa atin. Alvin. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, Bes. Sa ngayon, hindi lang nauunawaan ng mga kapatid mo lahat. Pero alam ko, mahal ka nila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Melvin, ba't hindi ka pa natutulog? Ayaw pa akong dalawin ng antok, Sofia. Iniisip mo si Rhoda dahil sa pakikipag-break niya sa'yo. Wala siyang kwenta. At saka, tama lang din siguro yun. Nalaman ko agad ang tunay niyang ugali. Kung tanggap mo na wala na kayo, ano pang iniisip mo? Si Ate Raquel. May hinanakit siya sa atin. Dahil nasaktan natin siya. Kuya, hindi niya kasi tayo naiintindihan eh. Pero, kailangan din natin siyang unawain. Kuya, Sofia, hindi lang natin siya ate. Higit pa sa pagiging ate, ang ginampanan niya sa pamilya natin. May imbitasyon kayo, Albi? Oo, Bes. Saan? Tsaka, tungkol sa ano ba yan? Mag-share tayo ng tungkol sa karanasan natin. Ha? Ang pagiging HIV carrier. Ano? Oo. Ipapaalam natin ang ating kaligayan? Oo. Pero bago natin gawin yun, kakausapin muna tayo ng mga taong espesyalista na mga tutulong sa atin. Pero, Albi... Gagawin natin ito hindi para pagtawanan tayo, kutyain o husgahan, kundi para bigyan ng awareness sa mga tao, lalo na mga kabataan. At huwag nilang i-discriminate ang mga tulad natin. Hindi natin ito ginusto, Bes, kundi biktima tayo na nangangailangan ng pagtanggap at pangunawa. Hindi tayo malas. Dahil marami pa rin tayong magagawa para sa ating sarili at sa ating pamilya. At higit sa lahat, sa ating lipunan.
Una po, nagdadalawang isip din po kasi ako na gawin ito. Ang bigyan ng mukha ang mga HIV positive sa ating lipunan. Pero kung hindi ko naman ho ito gagawin, paano malalaman at maunawaan ng mga tao ang pinagdaraanan ng kagaya ko? Nang gaya ng ibang kasama ko na biktima rin ng ganitong sakit. Hindi kami dapat pandirihan. Hindi kami salot na dapat husgahan at kutsain. Ang kailangan namin ay pagtanggap at pangunawa. Kaya lang, ang nakalulungkot, may ilan sa amin na pamilya pa ang unang lumalayo. Yung unang humuhusga sa amin, sinisisi kami sa pagkakaroon ng ganitong sakit. Hindi naman namin ito ginusto. Kung nagkaroon man kami nito, ang iba ay may mabigat na dahilan. Unang inisip ay ang para makatulong sa pamilya, bago ang para sa kanilang sariling kapakanan at kaligtasan. Kaya sana lang, huwag niyo kaming pandirihan at husgahan. Hindi naman ito virus na dala ng sipon o ubo na madaling makahawa. Ang kailangan namin ay pangunawa at respeto. Tao rin kami nasasaktan at nangangailangan ng suporta at pagmamahal mula sa aming pamilya. Sana, huwag nilang ipagkait sa amin yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napanood mo rin pala, Kuya Melvin. Oo, Sofia. Ipinadala ni Albi sa aking social media account ang video ng pagsasalita ni Ate Raquel. Nakapost na rin yun sa ilang social media platform. Oo. At nabasa mo ba ang komento ng mga netizens? Oo, Kuya. Nasasaktan ako sa mga sinabi nila. Ako man. Pero totoo ang lahat ng yon. Dahil sa ginawa natin kay ate. Kuya, sobra natin siyang nasaktan. Dahil sa pagiging makasarili natin, nakalimutan natin lahat ng pagsasakripisyo niya. Ang pagiging ate, tatay at nanay niya sa atin. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Nakapagtapos tayo ng pag-aaral dahil sa kanya. Tama ka. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ko kasamang kapatid. Kung hindi ko pa narinig yung baka sinabi niya sa video. Nagkasakit si ate dahil sa atin. Tapos, ngayong kailangan niya tayo, inusgahan pa natin siya at iniwasan. Pero, hindi pa huli ang lahat, Sofia. Makakabawi pa tayo sa kanya. Ako, Raquel, Salamat na lang, Jericho. handa kitang mahalin at pagsalan sa kabila ng nalaman ko. Ayoko magdusa ka. Ayoko mahirapan ka. Kaya hindi ko matatanggap ang iyong alok. Pero, Pwede pa naman tayong maging malapit na magkaibigan. Hanggang doon na lang yung pwede kong ibigay sa'yo. Kaibigan lang. Hindi mo kailangang madamay sa problemang pinagdaraanan ko.
Raquel, Bes, may bisita ka. Ha? Bisita? Halika kayo. Sofia, Melvin, Ate, maiwan ko muna kayo, ha? May gagawin pa kasi ako, eh. Ate Raquel, kumusta ka na? Okay lang ako. Bakit kayo narito? sinusundo ka na namin ni Kuya Melvin. Babalikan sa bahay natin. Nilinisan na nga namin, Sophia, ang kwarto mo eh. Para malinis at maayos sa pag-uwi mo. Talaga? Pwede na akong umuwi? Oo. Sorry. Patawarin mo sana ako. Naging unreasonable ako. Naging makitid ang pangunawa ko. Ate, pagpasensyahan mo na kami. Nabigyan ka namin ng sama ng loob. Nakalimutan namin ang lahat ng pagsasakripisyo mo. Pero ngayon, malinaw na sa amin ang lahat. Narito kami para damayan ka. Kami na ni Kuya ang bahala sa iyo. Hindi ka namin pababayaan, ate. Ipapadama namin sa iyo ni Sophia ang aming pagmamahal. Dahil alam namin na napakapalad namin sa pagkakaroon ng isang ate na kagaya mo. Lahat ginawa mo para sa amin. Kahit pa na nangahulugan yun ng pagkasira ng iyong buhay. Salamat, Ate Raquel. Salamat. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo. Mga kapatid ko. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, alam ko sa kabila ng kalagayan ko, dahil nariyan kayo, kakayanin ko kahit na gaano kahirap. At meron pa rin naghihintay sa akin na magandang pangako ng bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratnan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw nito, yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat
at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Aurora, tama kaya itong ating gagawin? Pinuntahan natin itong opisina ni Russell. May kailangan na natin siya makausap ng personal, Arturo. Lahat ng ating kapitbahay nakalipat na sa relocation site ay binigay ng gobyerno. Bakit napag-iwanan tayo? O ayan, narito na tayo. Ito ang pintuang itinuro nung napagtanungan natin. Kumato ka na. Bukas yan. Pasok. Magandang umaga sa iyo, Russell. Kayo pala, Aling Aurora. Pero pakiusap po. Hindi na ho ako patay gutom na kapitbahay ninyo noon sa squatter. Matuto kayong rumispeto sa kausap ninyo. I-address niyo ako kung anong titulo ko. Ayan o. Nakasulat sa nameplate na nasa ibabaw ng table. Pasensya na ho, Engineer Russell. Hindi ko na kayo aanyayahang maupo. Kasi hindi ako pwede magtagal dahil may importante akong gagawin. Ngayon, ano ang kailangan nyo? Mangyari po, engineer. Kuwan po, lahat ho ng kapitbahay namin na demolish, nakalipat na sa relocation site. Nabigyan na ng libreng bahay kapalit ng bahay namin na demolish sa squatter. Bakit ho kami naiwan? Wala ho kayo sa listahan ng mga bibigyan ng libreng bahay sa relocation site. Oo. Anong wala kami sa listahan? Hindi ba aari yun? Isa kami sa mga unang inilista ng mga tauhan nyo na magbahay-bahay sila. Wala ho ako nakitang papeles nyo. Wala ako napipirmahan. Baka naman ho hindi talaga kayo residente sa lugar na dinimolish. Ano? Baka isa kayo sa mga fake claimant. O baka naman miyembro kayo ng isang grupo na ang trabaho ay manloko sa mga ahensya ng gobyerno. Huwag mo kaming pagbintangan ng ganyan. Aurora. Hindi kami manluloko. Hindi namin gawain yan. Kami ng asawa ko, hindi kami masamang tao. Kayo? Hindi kayo masamang tao? Narinig niyo bang sarili niyo, Aling Aurora? Kahit minsan, wala kaming inargabyadong tao. Nakalimutan niyo na ba? Na kaya napatay ang tatay ko ng gabing yon. Kasi hindi niyo siya pinautang ng 1 kilong bigas. Kaya nang isna siya dahil umiiyak ako sa gutom. Sobrang sama ng ugali ninyo. Huwag mong isali sa usapang ito, matagal nang nakaraan. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan ay nagpautang kayo ng masama, ngayon o bukas daratang kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw na ito. Yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. Nagkatotoong kutob ko, Aurora. Anong kutob? Kinabahan na agad ako nang malaman kong dadaan sa opisina ni Russell ang mga aplikasyon para mapasama sa mga benepisyaryong mabibigyan ng libreng pabahay. Pero may papeles tayo. Wala tayong magagawa.
pwede niyang ipitin ang papeles natin. Sa posisyon niya ngayon, kayang-kaya niyang ipabura sa kanilang computer ang pangalan natin. Ang sama naman niya. Marami kang ipinautang na masama, Aurora. Ngayon, inaani na natin ang bunga ng mga ginawa mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Paring Russell, tinuluyan mo palang gawin yung sinabi mo sa akin. Alin? Yung haharangin mo mga papeles ng dati mong kapitbahay sa squatters area na dinimolis para hindi sila makasama sa bibigyan ng libreng pabahay. Pinaramdam ko lang sa kanilang sakit ng kalooban ng isang napagkakaita ng tulong, parang JC. Dahil matagal na tayo magkaibigan, akala ko kilala na talaga kita. Hindi pa pala. Ano ibig mo sabihin? Kahit pala masayahin ka, kahit pala palabiro ka, malalim ka pala magtanim ng hinanakit. Biruin mo, nangyari nung 6, 7 years old ka. Hanggang ngayon, hindi mo nakalimutan. Masakit mawala ng ama. Kung sa bagay, naiintindihan kita. Pero alalahanin mo pa rin, nasa public office tayo. At ang tungkulin ng public office ay public service. At sa ginawa mo, may nilabag ka sa mandato ng ating opisina. Aurora, nagkape na ako. May mainit ng tubig sa termos kung gusto mong magkape. Ako alis na. Saan ba ang punta mo? Kahit kolorum ang tricycle ko, babiyahe ko para kumita naman ako kahit konti. Para magka-income naman tayo. Hindi na tulad ng dating buhay natin. Noon, pagising natin, magbukas lang tayo ng tindahan, kikita na tayo. Wala na tayong tindahan ngayon. Nangungupahan pa tayo nitong maliit na kwartong ito. Hindi hinarang ni Russell ang papeles natin. May maayos din sana tayong bahay sa relocation site. Ay ko, tanggapin na lang natin. Ganun talaga. Sinong mag-aakalang ang anak ng taong noon pinagkaitan mo ng tulong? Ay siya pang magkakaroon ng posisyon sa ahensyang mag-aasikaso ng mga papeles natin. Bakit sinapo mong batok mo? Kasi kahapon pa ito kumikirot Saka parang hinihingal ako ng isang araw pa. Regular mo bang iniinom ang gamot mo sa high blood? Oo. Tensyonado ka kasi nitong mga nakaraang araw. O siya, dito ka muna. Sasamantalayin ko habang maaga pa. Wala pang mga nanguhuli ng kolorum pag ganitong oras, ha? Arturo, sandali. Bakit? Pwede bang dumaan ka sa butika? Ibili mo ako ng gamot sa high blood. Alam mo naman yung gamot, di ba? Oo, sige. Tutuloy na ako. Dati, ang luwag namin sa buhay. Dati, malaki ang bahay namin. Pero, eto kami ngayong mag-asawa. Nagtitiis sa kakapiranggot na paupahang ito. Buti na lang. At kahit papaano may naipundar kaming tricycle. Kahit kolorum.
pasingit-singit na nakapamamasada si Arturo. Nakarma nga ba ako? Dahil masama ang aking ugali? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama Ines, aalis na po kami ng apo nyo. Magko-commute na lang ba kayong mag-ina, Janela? Ay, marunong ka naman mag-drive. Bakit hindi mo gamitin ang kotse ko? Narito lang naman ako sa bigasan. Hindi na po. Nakaka-stress mag-drive pag matraffic. Magta-taxi na lang po kami. Siya, sige. Bye-bye, Lola Ines! Babay, Apo. Siya nga pala, Janela. Mamaya, pag pauwi na kayo galing sa mall, tawagan mo na lang si Russell at magpasundo kayo. Mama Ines, hindi ba nga po? Kaya kami pupunta sa mall ay para ibili ng birthday gift si Russell. Pag tinawagan ko siya, di mabibisto ang surprise gift. Oo nga pala. Nako, ang regalo ko sa kanya nung isang araw ko pa naihanda. Nasa kwarto ko. Sige po, tutuloy na po kami. Sige. Bye po, Lola! See you po sa house! Sige, Apo. See you mamaya. Mag-ingat kayong dalawa. Eto. Nasa drawer ko mga papeles ng mag-asawang Aurora at Arturo. Alam ko mali ang ginawa kong pagkaitan sila ng lehitimong tulong mula sa gobyerno na magkaroon ng sariling bahay pagkatapos silang ma-demolish sa squatters area. Kompleto ang kanilang mga papeles. Qualified talaga sila sa libreng pabahay. Pero hindi ko makalimutan ang ginawa nila sa amin. Hindi makakaisip mga agaw ang tatay ko kung may pagkain lang kami ng gabing yun. Kasalanan niyo, Aling Aurora. Kasalanan niyo. Oo nga, anak. Bakit ba siya nagalit sa atin? Pinansin ko kasi ang metro ng kanyang taxi. Hindi niya nireset. Kaya sisingilin din niya sa atin yung naging metro ng huli niyang pasahero. Abae nang bistuin ko, nagalit. Halika na, anak. Tumawid na lang tayo sa kabila. Anak, umiwas ka! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas.
Naging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratnan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw nito. Yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Bawal ang tricycle dito sa highway, pero bahala na. Kapag may traffic enforcer na humuli sa akin, ipapakita kong reseta ng gamot para sa asawa ko. Wala na palang iniinom na gamot sa high blood si Aurora. Mahirap na. Sakit pa naman ang sakit ang kanyang batok. Aba, ano yun? May nakahandusin na babae sa gitna ng kalsada. Mukhang na-hit and run. Kawawa naman. Ineng, ano nangyari? Nabugo po! Tapos po, mabilis po! Hindi po huminto yung nakabunggo! Tulungan niyo po, Mami! Sige, tutulungan ko, Mami mo. Halika. Sumakay ka na rin dito sa tricycle ko. Diyan ka sa likuran ko. Kakapit ka mabuti, ha? Dito ko naman isasakay ang Mami mo sa loob ng sidecar. Yan. Tayo na. Mama Ines? Bakit wala pa ho ang mag-ina ko? Gabi na. Abay, nagtataka rin ako, Russell. Kanina'y dumaan pa sila sa akin sa bigasan. Nagpaalam sila sa akin na magmumol daw. Tinatawagan ko sa cellphone pero out of coverage area. Naka. Nakapagtataka naman. Russell, sagutin mo nga. Hello? Ito nga. Yes, ako yun. Ako, mister niya. Hospital? Bakit ano nangyari? Na-aksidente ang asawa ko? Ano? Kumusta na siya? Oo. Pupunta kagad ako dyan. Bye. Russell, ano nangyari? Sino yung tumawag? Nung staff sa ospital ang tumawag, na-aksidente raw si Janela. Ano? Ang apo ko! Kumusta si Samantha? Wala akong sinabi tungkol sa apo niyo. Tayo na ho. Puntahan kagad natin sila sa ospital. Ano ka ba naman, Arturo? Nabili lang kita ng gamot ko sa high blood. Inaabot ka na ng siyam-siyam. Pasensya ka na, Aurora. Huwag ka kagad magalit.
May tinulungan kasi kong biktima ng hit and run. Mas inuna mo pa yung ibang tao kaysa sa akin. Papaano kung na-stroke na pala ako dito? Emergency nga. Nakakita ako ng isang babaeng nakahandusay sa gitna ng kalsada at may batang babaeng umiiyak, humihingi ng tulong. May dapat iba ang tumulong, hindi ikaw. Tingnan mo yung ugali mo. May sakit din ako Aurora, pwede ba magbago na tayo? Nakarma na nga tayo, hindi ba? Lagyan naman natin ng konting lambot ang puso natin. Ano nang nangyari doon sa babaeng inihatid mo sa ospital? Hindi ko alam. Nang madala ko sa may pintuan ng emergency, pinabahala ko na sa nurse. Inihabilin ko na rin sa gwardiya yung batang babae. Kasi nga, gusto ko kagad makauwit. Alam kong mainit na naman ang ulo mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Russell, sigurado ka ba? Narito sa ospital na ito si Janela. Opo, Mamenes. Malinaw kung narinig ang sinabi ng kausap ko. Ayun. Samantha! Si Mami po! Lalainin sa Mami ko po! Nabundal po ng kotse! Salamat, ligtas ka, anak. Nasa na mami mo, apo? Nakita ko po dinala po ng mga nurse sa kamang digulong. Operahan daw po ang paa ni Mami. Siya. Tahan na. Narito na kami ng lola mo. Ano ba nangyari? Sumakay po kami ng taxi galing sa mall. Tapos po, nagalit po yung mamang driver. Pinababa kami. Ano? Tapos tatawid kami ni Mami. May dumating na mabilis na kotse. Dapat ako mabubundol ng kotse. Tinulak po ako ni Mami. Siya. Tahan na, ha? Tahan na, apo. Russell, may lumapit na nurse sa akin. Wala na raw tayong dapat ipag-alala. Ligtas daw ang asawa mo. Kailangan nga lang daw ikasta ang isang binti dahil yun ang napuruhan. Salamat po, Diyos ko. At ligtas ang asawa ko. Russell, pare. Medyo malungkot tong birthday mong to. Sa halip na may celebration tayo sa bahay niyo, narito ka't nagbabantay sa asawa mo. Oo nga, paring JC. Pero masaya na rin ako. Kasi maliit lang ang tinamong pinsala ni Janela. Gago rin yung nakabundol sa misis mo, no? Sa halip na dalhin niya sa ospital ang naaksidente niya, tinakbuhan pa. Oo nga eh. Okay na ba si Janela? Ayos na. Nakakasta ang isang binte. Okay din ang MRI na ginawa sa kanyang ulo. Wala raw namang damage kahit nagkaroon ng putok sa noo. Pare, sinong nagsugod sa misis mo dito sa ospital? Yun nga ang gumugulo sa isip ko, pare. Sa logbook ng security guard dito sa ospital, isang Arturo Ganate raw ang nagdala rito kay Janela. At ang address na nakasulat sa logbook ng guard, yung address ng dating Scottish area na dinimolish. Yung dating lugar niyo? Oo. Naguguluhan ako eh. Ba't ka naguguluhan? Si Arturo Ganate ay walang iba kundi ang asawa ng taong kinipit ko. Siya ang asawa ni Aling Aurora na hindi ko nakalimutan ang kasamaan ng ugali. Kaya inipit ko mga papeles nila para wag silang maka-avail sa libreng pabangay para sa mga na-demolish.
Yung lalaking nagpabalik-balik sa opisina natin, yung pang nagligtas sa asawa mo? Oo, pare. Kaya kanina pa ako hindi mapakali. Noong hindi pa kami nade-demolish, mayroon pa kaming tindahan. Kahit anong ulam ang maibigan ko, nabibili namin. Kahit naging napakamahal ng bangos, hindi ako nanghihinayang pag gumiling ang asawa ko ng sinigang na isda. Pero ngayon na nagdaranas kami ng hirap, eto, nagtitiis kami sa maliliit na galunggong dahil yun ang mura. Noon bumibili lang ako ng ganitong isda para sa mga alaga naming aso at pusa. Ilang linggo nang pakirot-kirot ang bato ko. Nahihilo ko. Aurora! Ano ba yung kumalabog? Aurora! Aurora! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Russell, naka-vacation leave ka, di ba? Nasa ospital pa, misis mo. Ba't narito ka sa opisina? Meron lang akong gustong tiyakin, pare. Hinalungkat ko rito sa drawer kong folder kung saan ko inilagay ang mga papeles ng mag-asawang Arturo at Aurora. Bakit? Gusto kong makasiguro na si Mang Arturo nga ang nagsugo sa ospital sa asawa ko. Kukunin ko ang picture niya rito at pakikita sa gwardiya sa ospital. Baka kasi kapangalan lang. Hindi ka pa rin ba makapaniwala na kaya nilang gumawa ng kabutihan? Kung sa bagay, medyo mabait nga yung si Mang Arturo. Under desire lang kaya sunod-sunod lang sa gusto ng asawa. Halimbawang mapatunayan mong siya nga ang nagligtas sa asawa mo. Ihahabol mo ba ang papeles nila para ma-avail din nila ang libreng pabahay na talagang nakalaan naman para sa kanila? Masama sigurong loob ng asawa ko. Kaya tumaas ng tumaas ang BP niya hanggang sa tuluyang ma-stroke. Ay, ang tricycle ang kauli-hulihang kabuhayan namin. Pero ngayon, kailangan ko itong ibenta para may pambayad kami dito sa ospital. Kahit ganong magagalitin ang asawa ko, mahal ko siya. Ayokong mawawala siya. Mang Arturo? Ay, kayo pala, Engineer Russell? Ang totoo, galing ako sa inyong inuupaang kwarto. Ipinagtanong ko kayo doon sa mga dating nakatira sa squatter. Bakit niyo ho ako hinahanap? Gusto kong magpasalamat sa inyo, Mang Arturo. Ha? Maraming salamat ho sa pagdadala niyo sa asawa ko dito sa ospital.
Asawa mo ba yung babaeng na hit and run? Yung may kasamang batang babae? Oh, anak ko ho yung batang babae. Hindi ko alam na asawa mo pala yun. Basta't nang makita kong nakahandusay sa kalsada, hindi na ako nagdalawang isip na tulungan. Salamat ho ng marami. Pero, bakit ho parang umiiyak kayo nung lumapit ako? Naka-confine ngayon dito ang asawa ko. Na-stroke siya. Masyadong dinamdam ni Aurora ang pagkawala ng aming bahay. Na nasundan pa ng, yun nga, hindi kami nakasama sa mga nabigyan ng libreng pabahay sa relocation site. At kahapon habang nagluluto siya, narinig ko na lang ang kalabog ng kanyang pagbagsak. Dito ko siya itinakbo. Kumusta na ho si Aling Aurora ngayon? Hindi mabuti. Hindi naman na-paralyze ang kanyang kalahating katawan. Naigagalaw niya ang mga paa at kamay niya. Pero tumabingi ang kanyang mukha. At nahihirapang magsalita. Makukuha pa ho yun sa therapy. Wala kaming pera. Katunayan, ihahanap ko ng bayar yung tricycle ko para may mabayad kami doon sa ospital. Dito sa ospital. Baka nga kulangin pa yun. Hindi nyo na ho kailangan magbenta ng tricycle, Mang Arturo. Oo. Tutulungan ko ho kayo. Totoo ba, Engineer? Rasan na lang po. Galit lang po ako nung sabihin ko sa inyong tawagin niyo ako sa aking titulo. Sorry ho sa kagaspangan ng ugaling ipinakita ko sa inyo. Nauunawaan ko naman yun. Kahit ako, hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang nangyari sa iyong amang si Rolito. At matagal kong isinumbat yun sa asawa ko. Mula ho ngayon, pag-aaralan ko ng kalimutan ang nangyari sa tatay ko. Pag-aaralan ko na rin hong alisin sa puso ang galit na matagal kong kinimkim laban sa inyong asawa. Nawalan nga ako noon ng ama. Pero ngayon, iniligtas niyo naman ang misis ko. Ginawa ko lang ang alam kong nararapat. Hindi ko alam na misis mong tinulungan ko. Bukod sa tulong na ibibigay ko sa inyo sa pagpapagamot ni Aling Aurora, ipinapangako ko rin po na makakahabol ang application ninyo para sa libreng bahay sa relocation site. Totoo? Opo. Magpapanibagong buhay kayo doon ng inyong asawa. At ako naman ho, mag-move on na rin mula sa isang malungkot na karanasan. At sabay-sabay po tayong tatanaw sa isang masayang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan, alam po naming inyong kinalugdan. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.